Otsukaresama desu. So, oras ngayon is 11 PM dito sa Japan. So, may nangyari kasi. Di ko inaasahan, may napulot tayong wallet sa daan. Nakapulot akong wallet kanina habang nagdadrive. So, hindi ko siya tinignan muna kasi nga, tinuloy ko lang yung deliver. Ngayon ko pa lang siya tinignan. Eto. Tako na. May laman siya, guys. May laman. No? May laman siya. Siguro, malaki. Basta malaki yung laman. Tapos, ito rin. Dito rin yung bank niya, ATM, credit cards, tapos mga hospital cards. Tapos, yun yung, ito rin yung last na withdraw niya. Meron siyang 2 million. 2 million sa bangko. May 2 million pa siya sa bank niya. Tapos, chinek ko rin yung ID. Chinek ko yung ID niya, yung isang ID niya. Ito. Hindi ko napapakita yung pangalan. Pero ito yung birthday niya. Saba? Ano ba? Natin papakita yung pangalan. Ayan. Kasi private din yan, di ba? 35,817. So 35 is SOWA. Parang SOWA. Pagka ganun, parang siguro nasa edad niya, nasa 60 years old na siya mahigit. So, itong wallet ni tatay, soli natin. Soli ko siya. Soli natin kasi kawawa naman si tatay. Matanda na, kailangan din ng pera ng mga yun. Saka, syempre, di naman sa atin to, huwag natin pag-interesan. Kawawa naman yung may-ari. Pero, kwento ko lang guys ha. Ako kasi, sa pagtira ko dito sa Japan, maraming beses na ako nawalan ng pera, nilaglag. Yung wallet naman, 2 times na ako nawalan, 2 times. 2 times na ako nawalan ng wallet. Yung una, sa CR. Naiwanan ko yung wallet doon. Ano siya, Louis Vuitton na wallet. Tapos, laman niya nasa 23 lapad. Tapos may 10,000 na peso, may gold na pendant, tsaka lahat ng card ko nandun. Doon ako pinaka nahihirapan dun sa mga card. Kaya ito, ang daming card dito. Yung mga bank niya, yung mga ATM, mga credit card, mga ID. Napaka-importante kasi niyan. Ang hirap kuhanin ng mga yan dito. Kaya, syempre, dahil na matanda, nakawawa naman kung di natin isosoli. Tapos balik tayo dun sa nawala akong wallet. Yung nawala akong wallet na yun, talagang di na siya nakita. 2 years ago na. Tapos sabi nung sa lugar na nawalan ko, nakita yung mukha nung kumuha. Nakuha sa video. Pero, ewan ko yung mga pulis dito sa Japan, ewan ko ba't ganun. Parang wala lang sa kanila. Kasi pinunta namin pulis, sabi tatawagan na lang kami pag nahanap na. So hanggang ngayon, 2 years na, wala na naman tawag sa amin. Pinuntahan namin dati, sila pa yung galit. Maghintay daw kami ng tawag nila. Pero nakita yung mukha nung kumuha. Tapos nga pala, dito sa Japan, kapag ka ganyan, may ganyang issue, hindi nila ipapakita sa'yo yung mukha nung aite ng tao nung nakapulot. Kasi nga daw, sabi kasi, baka pag nakita kami sa labas, mag-aaway, ganun. So yun yung rule nila. Hindi nila pinakita talaga sa akin yung mukha nung nakapulot ng wallet ko. So hanggang ngayon, 2 years na nung November, wala talaga. Tapos yung pangalawa, yung pinakamalupit, habang nagmomotor ako, nalaglag yung wallet. So nakita ko talaga nahulog siya. Sabi ko, ay teka lang, nahulog yung wallet ko, babalikan ko siya. So ginawa ko, dahil bago-bago lang ako nagmomotor dito, ilang beses na rin ako na violation sa daan. So ginawa ko, binuwelta ko, umikot ako, kaso may stoplight. May stoplight siya ngayon, kailangan ko munang huminto. Kitang-kita ko yung kasunod na nakamotor, pinulot niya. Kinuha niya. Tapos sumisigaw ako na, sa akin yan yung wallet. Hindi niya ako pinansin, tapos dire-diretso siya. Dahil nga may stoplight, hindi ko siya masundan agad. Tapos nung nag-go, hinabol ko naman, ang kaso, hindi ko nabutan. Ayun. Yun yung pinakamasaklap. Kaso yung this time naman, bumalik naman yung wallet ko. Nakita sa station, wala na yung pera. Pero yung mga card ko, nandun naman. So yun yung second time na nawalan ako ng wallet. Kaya, alam ko yung pakiramdam talaga na nawawalan ng wallet. Sobrang stress. Kasi yung mga card, yun yung pinaka-importante dito. Yung mga credit card, mga alien card, lahat, my number, lahat yung kukunin mo talaga pagka nawala. So, yun. Pero kahit
ganun yung nangyari. Ngayon, nag-decide ako, susoli natin to. Soli ko sa police station. Actually, parang nakakatamad isoli eh. Hindi yung ano eh, yung mendoksa, yung ma-process kapag kagando nag-surrender ka ng wallet. Tatanungin ka na kung ano-ano, ang daming itatanong sa'yo. Kaso, kung walang laman to, pwedeng iwan ko na lang din ulit eh. Kasi sigurado ibabalik din ng ibang makakapulot. Kaso may laman kasi siya. Kaya baka naman pag iniwan ko ulit sa daan, pinulot naman ng iba, hindi naman nila ibabalik. So kawawa naman yung may-ari, kawawa naman yung matanda kung ganun yung mangyayari sa kanya, di ba? So ito, 11 PM, katapos ko lang mag-deliver, mag-sideline. Kakain lang muna ako kasi baka matagal yun dun sa may police station mamaya eh. Baka magutom ako pagka inuna kong pinuntahan to. So kakain lang muna ako saglit. Tapos nun, punta ako ng police station bago umuwi ng bahay. Soli natin siya. Kasi nakikita tayo ni Lord. Si Lord na lang bahala. Diba? Kasi lalo na may pangalan. Alam mo kung kanino. Lalo na matanda pa yung may-ari. Kaya dapat isoli natin. Huwag natin pag-interesan yung hindi sa atin. Yun. So yun. Kahit na hindi naging mabuti sa akin yung mga nakapulot ng wallet ko, ako, huwag natin siya gagayahin. Huwag natin sila gagayahin. Soli natin to guys. Yun lang. Wait nyo ako mamaya. Babalik ako. Kakain lang ako tapos punta tayong police station. Soli natin to. Touch them. はい。以上でかしこまりました。決済3両1343円でございます。で、失礼いたします。楽天が V ポイントカードお持ちじゃないですか。ダメだった。かしこまりました。超特ポン酢です。So yan na, tapos na akong kumain guys. Busog. So talagang kailangan ko munang kumain bago pumunta dun sa police station kasi sigurado marami silang itatanong sa akin dun mamaya. Mapapasabak ako sa nihong mamaya niyan. Kaya mas okay yung busog ako bago pumunta sa kanila. So yan, naalala ko nga pala, kaka-post ko lang nung video na kunyari nakapulot ako ng pera. So ito na nga, nangyari na nga tuloy. Nagkatotoo tuloy. So check nyo yung account ko, panoorin nyo, may video doon na kunyari nakapulot ako ng pera tapos dineposit ko sa bangko ko. Tapos ito, nangyari nga, nakapulot nga talaga tayo ng pera. So ito na, punta na ako ng police station ngayon tapos video ko ulit mamaya doon kung anong mangyayari. Sana pwedeng i-video doon sa loob pero baka malamang bawal. So balik ako mamaya, okay? Punta muna ako sa pinakamalapit na police station dito. Lamig. Lamig na, winter na dito sa Japan. Siguro nasa 6 degrees ngayon. 6 degrees. Kaya saludo ako sa mga nag-u-Uber dyan. Kahit na gantong oras na, kahit malamig, sige pa rin. Walang pulis. Walang tao.
Siguro dahil mag-aalas 12 na. Ako po, paano ba yan? Walang tao. Paano ba to? Atin na lang ba to? Wala naka-duty. Oo, naantok na pa naman ako. Tosyo. Ano ba naman to mga pulis na to? ISO. Call 110. Ichichi 0.どこですかそれ中央許可は交番ですねなんか財布見つけたんですけどねああなるほどあ住吉の交番どうですかそれ多分一番近いの方は住吉交番じゃないですかあすいませんわかりましたすいませんはい So wala daw tao dito lipat ako sa kabilang Kobang kabilang police station ba yan Mendoksay akin na lang ata ito eh so ayan guys papunta tayo sa pangalawang police station grabe kahirap maging mabuting tao papagod ka pa gawa ka na ng mabuting papagod ka pa so tinutulak ko lang yung motor kasi antay yung daan tulak na lang natin para mabilis ito na, ito na tayo di ko alam kung pwede mag video baka bawalan nila ako konbanwa sumimasen財布を見つけたんですけど財布拾われたってことですか。そうです、ありがとうございます。はい、ね、ちょっと確認しましょうかね。あと大丈夫ですか時間は何時頃ですか。ですねやっぱバイトやってますからうさっき見てなかったですね、うん8時ぐらいのですねん、20時ぐらい。そうです夜の8時ぐらい。そうです場所は。あれ祇園の道ですね祇園祇園のこっち地図があるけど、どっか教えてもらっていい。どこにか博多駅やね駅。今ここは交番。交番ですね、あ違うここ祇園はここじゃないですか祇園。これ祇園町。ここ地下鉄とかあるとこ。祇園のパチンコどこでやったっけですか祇園のパチンコ。11そう近くですねそうあそこの近くです祇園11の前ぐらい。 So yun na, nasoli na natin. Good job. Nasoli na natin. So dun kanina sa loob, pinatay ko na yung video kasi baka pagalitan ako. Bawal. Private kasi yun sa mga pulis. So yung laman niya guys, nasa 140k. 140,000 sa peso. Sakto na sana ang pampasko yun. Makauwi sana tayo ng Pilipinas. May ticket, may panggastos pa. Joke lang. But at least, ayun. Sarap sa pakiramdam. Kahit naantok na ako ngayon, kahit pagod. Tapos nasoli natin yung wallet ni tatay. And sila na daw bahala. Sila na daw magbabalik. So yun guys. So sana, kaya ako binidyo itong nangyayari na to kasi hindi para lang sa i-post ko sa inyo o ipakita ko sa inyo. Na sana kung yung iba rin, may ganyan na mapulot kayo ng wallet. Lalo na may pangalan kung kanino, sana ibalik mo. Kasi kawawa naman yung may-ari, di ba? Paano kung sa inyo mangyari? Lalo na sa akin, nangyari na sa akin, kaya alam ko yung pakiramdam.
So lalo na yun, matanda yung may-ari, mas lalong nakakaawa naman dahil syempre hindi na sila nakakapagtrabaho gaano. Tayo, bata pa naman tayo, kaya natin magtrabaho. So yun, sana kayo rin, pag may nakita kayo ng wallet o kahit di wallet, basta alam nyong may-ari, ibalik nyo. So yun, God bless sa atin lahat. Si Lord na bahalang magbalik sa atin lahat ng ginagawa natin. Ayun na, bye bye, good night.